Pagdating sa paglilingkod sa bayan, isa ng subok na veterano si Richard Dick Gordon. Walang kapaguran niyang ipinaglaban ang kabutihan ng mga Pilipino. Nagmasang aksyon, tumulong sa pagbangon ng kanyang kapwa. Nasa dugo ni Dick Gordon ang paglilingkod at pagmamahal para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Nasa dugo niya ang kasaysayan at kabayanihan. Ang kanyang lolong si Colonel Jose Tagle ay tauhan ni General Emilio Aguinaldo. Si Tagle ang namuno sa puwersa ng mga Pilipinong unang nagwagi laban sa mga Kastila. Ito ang makasaysayang Labanan sa Imus sa Cavite. Ang ama ni Dick Gordon na si James Gordon ay isinilang sa isang US Navy Reserve sa Subic Bay. Na bagamat anak ng Pilipino at Amerikano, ay mas piniling maging Pilipino. Pinangunahan ni James Gordon ang pagpapalaya ng Olongapo mula sa Amerika. Siya ang naging unang elected mayor ng Olongapo at naging lungsod ito dahil na rin sa kanyang pagsisikap. Dahil sa matinding pakikipaglaban ni James Gordon sa korupsyon, ilang beses pinagtangkaan ang kanyang buhay hanggang mapatay sa pamamagitan ng isang tama ng bala sa ulo. He gave his life. If you're a person who has been threatened seriously, you know that there are people out to get you, and he still went for it. You wonder, your son wonders, and as I wondered, is it worth it? And while the initial sense would be it's not worth it, then I knew it was worth it. Hindi napigil ng pagkamatay ni James Gordon ang pakikipaglaban ng pamilya Gordon para sa kapakanan ng Olongapo. Ang ina naman ni Dick Gordon na si Amelia Gordon ang humaliling mayor ng Olongapo. Ang pagkamatay ng kanyang ama, bagamat napakasakit, ang siyang humulma sa kapalaran ni Dick. Sa edad na 24, habang siya'y estudyante pa lang ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas, tumakbo siya bilang kasapi ng Constitutional Convention at naging pinakabatang delegado ng CONCON. Sa panahong minamaliit at inaalipusta ang Olongapo at binansagang Sin City, nagdesisyon si Dick Gordon na tumakbong mayor. My father used to tell me when I was a little boy, I don't care if you're going to be a basurero. So long as you're number one basurero, I will be happy. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nalinis, naging matagumpay at progresibo ang Olongapo. Naging halimbawa ito para sa ibang mga lungsod, kinilalang Model City. Isang patunay na kung ano ang maaaring maabot ng mga Pilipinong nagtutulungan. People come here and they see malinis ang Olongapo. It is not because of Mayor Gordon, it is because we discovered that when you have leaders and when you have a great people na nagsama, gaganda ang bayan, nilinis ang bayan. Sa liderato ni Dick Gordon, naging aktibo ang Olongapo. Disiplinado ang mamamayan, masino, bawal ang tamad. Ayon kay Dick Gordon, ang tagumpay ng kanyang pamumuno ay mula sa suporta, pagkakaisa at pagpupursige ng bawat Olongapeño na iangat ang kanilang buhay at kabuhayan. At nang tumama ang matinding krisis taong 1991, ang pagputok ng bulkang Pinatubo, sa gitna ng dalamhati at kawalan ng pag-asa, hinimok ni Dick Gordon ang mga Olongapeño na magmasang aksyon. Kumilos, magtulungan, magmalasakit sa kapwa upang labanan ang trahedya. That's what keeps me going.
bawat oras sama-sama sa hirap at ginhawa. They know that. Itinuro ni Dick Gordon sa bawat komunidad na tulungan ng kanilang sarili. Hindi matatawaran ang katatagan ng loob ni Dick Gordon. Hindi sumusuko sa harap ng pagsubok. Nagbigay inspirasyon, pag-asa, tapang at determinasyon sa mga tao. Nagbibigay ng tiwala sa sarili at tiwala sa Diyos na kailangan para sa isang nagkakaisang pagkilos. Please be a little bit more aggressive. Please show your best foot forward. Walang makapaniwala na iiwanan ng mga Amerikano ang pasilidad militar sa Subic at Clark. Bilang mayor ng Olongapo, nakita ni Dick Gordon na dapat paghandaan ng maagap ang posibilidad na aalis nga ang mga Amerikano. Kaya gumawa agad si Dick Gordon ng plano para gawing isang komersyal na pasilidad ang Subic. Tama ang naging hinala ni Dick Gordon. Umalis sa mga Amerikano noong 1992. But today we pick it up. We pick it up with great fervor and with great resolve. In spite of Pinatubo, in spite of all the others who say we cannot do it, to them we say, we shall do it and we will begin right now. Pero dahil naging handa si Dick Gordon, nakabangon ng Olongapo mula sa pagkawala ng mga benepisyong pangkabuhayan at pang-ekonomiya na dulot ng mga Amerikano. Binuo ni Dick Gordon ang planong gawing isang malayang daungan o free port ang Subic tulad ng Hong Kong at Singapore. Sa kanyang pangunguna, nagkaisa ang mga taga-Olongapo sa pagkumbinse sa Kongreso na gawing free port ang Subic. Naging inspirasyon si Dick Gordon ng may 8,000 katao para kusang loob na magbigay ng serbisyo para ayusin ang nakatiwangwang na Subic. Binantayan upang hindi manakaw ang mga mahalagang gamit. Nilinis ng mano-mano. Dito umiral ang espiritu ng volunteerismo. Patunay rin sa abilidad ni Dick Gordon ang matagumpay niyang pakikipagnegosasyon sa World Bank na pondohan ang pagsisimula ng SBMA o Subic Bay Metropolitan Authority. Nakilala sa buong bansa si Dick Gordon bilang chairman ng SBMA. Hindi nagtagal, nagbunga ang lahat ng pagsisikap. Sa unang taon ng operasyon ng SBMA, nagwagi ito bilang Destination of the Year. Sa ikatlong taon ng operasyon, hindi na umasa ang SBMA sa pondo ng gobyerno. Naging sentro ng malakihang negosyo at pandaigdigang kalakalan. Binisita ng matataas na lider ng iba't ibang bansa. Nagbigay ng trabaho sa 70,000 katao. Pinakaprogresibong export zone ng bansa. Mahigit 3 bilyong dolyar ang pumasok na puhunan. Nobody is going to steal this facility anymore from anybody. People own this facility. They own it not because the law says so, but because they work for it. And they are making the country proud. Subalit, naging madilim ang kasaysayan ng SBMA. Dahil sa politika, inalis mula sa SBMA si Dick Gordon. Bumaba siya sa pwesto na buo ang pagkatao at dignidad. Hindi siya naigupo ng mga ganitong pagsubok.